Hi guys. Hi guys. So, we're on our episode 3 of Late Night Talks with PP. At ayun, ang goal lang naman nito ay mai-record namin ang aming mga late night talks. Well, ito nga kasi yung nagiging namin nagiging way namin para magkaroon naman ng something ang aming pagsasama. Well, anyway, ang episode na ito ay magkakaroon bibigyan natin ng title na How We Became the One for Each Other. Next naman. How We Became the One for Each Other. So, ang overview ng episode na ito ay pag-uusapan namin ang aming mga past at how that past shaped us na maging kung ano kami ngayon as husband and wife. Naks naman. Feeling. Okay, so unang katanungan. Ano yung habit sa pag-uusap dati? Kaya sa mga ex mo na binago mo na ngayon para mas maging okay tayo pag may hindi pagkakaunawaan? Paano ba dati? Di ba sa mga ex mo? Paano pag may kayo mga argument, may hindi pagkakaunawaan? Ganun. Paano ka? Tapos, paano yun nabago ngayon na may asawa ka na? Argument. Wala na Alam mo naman. naman, di naman ako nagkipag-argument. Usog ka dun. Kasi maano lang akong tao. Alam mo naman ako. Ngayon nga, ako uma-argument na. Kung nakikipag-usap na. Kung ganun dati kasi ayaw talaga ng mahaba nga. Ganun. Ngayon, argument na rin. Hindi mo na lang sabihin na natuto ka ng sumagot kasi naririndi ka na sa akin ngayon. Natututo na may pag-usap. Well, ako, siguro nawala sa akin yung Ha? Tingnan mo, ikaw pala yung gusto lang Hindi. Kasi nga dati ako, pag may gusto ako, tapos nag-no yung partner ko, kunwari iiyak ako. Pero may luha talaga. Tapos pag nakuha ko na yung gusto ko, okay na ako, ganun. Kumbaga, manipulator. Nagmamanipulate para lang masunod yung gusto ko. Parang ganun. Manipulate o paawa yun. Manipulate. Siyempre, manipulation din yun. Oo. Ngayon ba? Ganun pa rin ba ako? Yun naman. Pero promise hindi na. Wala na yun sa akin. Hindi ko na yan. Iiyak lang ako pag talagang I'm so hurt. Ba't nangingisi ka? Gihikab ako. Gabing-gabi ni. Ayan. Well, anyway, ayun. Siguro yun yung na-outgrown ko. Hoy, in fairness naman, di ba? Medyo matured naman ako. Matured ka naman. Totoo na. Nag-matured ako. Next, dahil sa mga past experiences, ano yung isang bagay sa relationship natin ngayon na mas na-appreciate mo talaga? Mas na-appreciate ko. Yung you care for me. Yung naalagaan talaga. Ganun.
Bakit dati di ka nila inalagaan? Ha? Hindi Kung- naman, hindi siya iba talaga pang mag-asawa. Siyempre, iba naman nga. Mag-asawa na Uy, talaga bakit di nakikita pa mo naman mag-asawa. kita asawa? Maalaga na ako sa'yo. Oo nga, hindi kita pag nakasama mo na talaga. Saan ka talaga. nakakita ng girlfriend na nilagnat ka? Oh, dito ako natulog nun nung nilalagnat ka. Tapos gigising ako every 4 hours para painumin kang gamot. Hmm. Round the clock yun, ha? Ang galing Kahit talaga. magdamag. Ang galing naman ng mami, galing naman. Kainis. Totoo yan, totoo yan. Ano kasi ako pag nalagnat eh. Talagang kala mo mamatay. Well, ako naman, Pinakaayaw ko akong sa pinaka na-appreciate ko sa'yo na hindi ko nakita sa mga past relationships ko is hindi, yung parang wala. Hirap isipin. hindi, meron naman. Yung, dati wag ka kasi Sige, tumawa. ano. Ang pinaka na-appreciate ko sa'yo na hindi ko nakita sa mga, yun ba yung tanong? Pinaka-appreciate. Oo, isang bagay sa rin na pinaka na-appreciate ko sa'yo is talagang yung yung may sinabi ka, tapos talagang pinanindigan mo, ganun. Ayun. Tapos lagi yun talaga na-appreciate ko sa'yo, na pag may sinabi ka, yun na yun, pinapanindigan mo. Tapos may times na ako pa yung bumabali doon kasi nahihiya ako sa ibang tao, ganun. Pero ikaw pag sinabi mo, yun na yun. Basta, syempre, yung mga ganong usap natin, na yun, kumbaga, sa atin na lang yun, hindi na natin dapat na i-disclose. Pero, mula nung magjowa pa tayo, hanggang ngayon na asawa mo na ako at may anak ka na sa akin, yun yung na-appreciate ko sa'yo lagi, na kapag may sinabi ka sa akin, you stand on your word. Standing. Basta ganun. Basta parang pinaninindigan mo. Ganun. Wala unang pa lang natin eh. Paninindigan kita. Ayan. Okay. Third question. Ano ang lesson learned pagdating sa personal space or boundaries na feeling mo nagagawa natin ang tama ngayon? Yes, yung boundaries about sa mga bagay na gusto natin. Like? Yung mga order. Yung mga order na. Yung mga syempre. Kumbaga, walang na bakit ganyan. Kumbaga, syempre, pag sa atin, yun yung natin mga hilig natin eh. Sorry, ako ba yun? Hindi, parehas naman tayo. Ako siguro yung sa natutunan kong i-let go yung yung dapat alam ko lahat ng nangyayari. Dapat alam ko password mo sa lahat na account. Yung mga ganun. Kasi may ganun ako. Controlling na manipulative ako dati. Ay, ako hindi ako ganun. Hindi ko maalala. Dapat alam ko yung nabubuksan ko yung Tapos may nakalala daw, no? Hindi, ganun ka dati. Hindi ko sure. Ganun. Tapos ngayon, parang na ko ngayon na siguro kaya ganun ako ganun ako kahigpit dati na dapat alam ko lahat ng password na dapat alam ko sila mga nagte-text yung mga ganun kasi siguro nga nung time na yun hindi ko feel na secured ako ngayon I feel so secured naman though na alam natin yung passcode ng phone ng isa't isa ganun pero wala hindi ako kasi hindi ako takot na na may babae ka ganun nasisiyo nakaka-chat nito ganun wala namang ganun wala namang kasi ganun kaya yun yung ko may masakit meron pa? dalawa pa to. Paano nagbago yung tingin mo
sa pagiging good partner noon kumpara sa kung sino ka na ngayon bilang asawa ko. Parang ano yung ideal mo na good partner before ka magkaasawa na maire-relate mo ngayon? Nabago ba yung concept mo sa o ganun pa din? Hindi ko parang nabago, pero depende, parang naging, ewan ko, napansin ko lang. Noon, parang inano ko ata na dapat lagi ako may regalo, ganun. Parang ganun. Pero ano pa rin naman yun. Kunwari, kapag kasi syempre, hindi naman laging magkasama. Parang kunwari, pag magkikita, ganyan, lagi may dala, may regalo, ganun. Parang ngayon kasi Kaya ngayon, wala na. Hindi. Hindi, yung I mean inaano ko na kapag parang required, yung parang Wait nga. Hmm. So, sa mga past relationship mo magkikita kayo, may something kang binibigay? Wala. Hindi naman lagi. Samantalang Kumbaga sa parang akin. ayun, di ba sabi mo ayun yung tanong, di ba? Ano yung hindi laging ganun. Parang ang inisip ko, parang ganun ka Dapat para ganon, maging good partner ka, kung dapat good like ka partner. nagbibigay. Kaya inisip ko, hindi ako good partner. Kasi hindi naman ako. Kasi hindi nga naman ako laging ganun. Ngayon, lagi ko sinasabi, kaya naman ikaw lang, kahit wala ka naman pasalubong, hindi, ikaw lang, umuwi ka lang. Lagi naman ganun. Kasi nga feeling dati, pag good partner ko, pag gano'n, hindi naman talaga. Bira talaga ako. Bihira mo naman ako sa lubungan, no? Bira. Tsaka may kasi ako, di ako marunong magmili-mili. Tama. Gusto ko lagi, I agree. kung ano yung gusto talaga. Hindi ako naniniwala sa kahit kapag ka may regalo ka, kahit ang ko dapat, kung ano talaga yung gusto nung bibigyan. Ako ba? Feeling ko naman na ko naman. Kasi, yung sa akin naman, isasagot ko dyan is, mako-consider ko yung sarili ko as a good partner kung naaasikaso ko yung partner ko. Kasi parang ganun yung pinakita ni mama. Parang ganun ako pinalaki. Kasi nga, lumaki kami na si mama lahat sa bahay, tapos si papa nagtatrabaho, ganyan. Tapos doon may mga sideline si mama, no, nagtitinda siya ng mga niluluto niya, tapos nag-Avon siya, mga ganun na ganun kasi si mama dati. Avon, Natasha, mga ganyan. Kahit nagaganon siya, inaano niya na okay kami magkakapatid, may pagkain kaming kakainin, ganun. Si Papa, naasikaso niya si Papa sa bahay, yung ganun. So, parang ako, yun yung naano ko na, dapat pag-asawa na ako, at ganito din ako kay Mama. The feeling ko naman na, doon siguro nga nagkukulang ako kasi hindi kita na iiwanan ng pagkain sa tanghali, ganun. Kasi nga nandito pa tayo kay nanay. So, feeling ko naman na ako na may makakain ka. Kahit hindi kita iwanan ng pananghalian. Ganun. Pero, hindi, naaasikaso ba kita? Feeling ko naman naaasikaso kita. Naaasikaso ko kayo, napoprovide ko yung mga needs nyo. Charot. Oo naman. Nakaready naman yun. Well, parang siguro kapag siguro pag talagang yung nagsarili na tayo. Kasi ngayon, syempre, may inaasahan pa ako na kahit wala akong iwang pagkain, andyan sila nanay, di ka naman magugutom, ganun. Basta may makakain naman dyan. Kaya parang Pagkain naluluto ko, naman. Tapos, inaano ko nga lang yun. Makakabili naman Siguro kapag pagka, halimbawa yung bumukod tayo na talaga na baka doon ko ma-fulfill yung ganun kong Tsaka hindi lang naman pagkain yung na maasikaso ko talaga kayo, ganyan. Wala, kasi yun yung ko sa good partner. Hati naman sa oras niya. Siyempre, pagod ka din trabaho. Gawin mo din. Pagluto ko nga kanina, sarap. Ngayon nga lang yun kasi ngayon nakapagod niya ako. Talaga.
minsan-minsan. Hindi naman kailangan lagi. Ito na. Last question na tayo, love. Okay, kung kakausapin mo ang younger self mo, anong advice ang ibibigay mo sa kanya tungkol sa love? Based sa ganda ng marriage natin ngayon. Kala mo talagang dumaan na sa mga daming pagsubok. Ay, 3 taon pa lang naman kasal. Ay, 2 taon pa lang kasal. Ano ba? Sasabihin mo sa younger self mo About sa love. Based sa pagsasama natin ngayon. Wag mong isipin lagi yung pag nasa relasyon pag nasa lalo na pag relasyon dadating yung time na hindi sa younger self pala hindi naman pala sa mga kabataan. Naisip ko pag dadating sa panahon na gusto mo na maghanap ng ng pangasawa Hindi, parang lang sasabihin ko na pagdating sa relasyon hindi na yung ikaw lang parang sarili mo lang iisipin mo ganun. Huwag ka maging makasarili ka. Yun, iwasan mo maging lagi mong isipin din yung partner mo, ganun po ganun. Kumbaga mostly iwasan mo maging lang, parang sarili mo lang yung iniisip mo. Yung nararamdaman mo lang ganun. Dapat ka din aware ka din sa feeling ng partner mo. Ganun. Yan, kasi malaking yan part na yan. Malaking rason ba't kaawayin malaking rason bakit kaawayin ng asawa mo. Kaya nga tinawag na relationship. Kailangan ng hindi lang isa yan. It's you and your partner, not you and yourself. Gets? Gets. Ako naman, sasabihin ko sa younger self ko, punta kang Mountain View. Nandun yun. Hindi. Ako siguro, sasabihin ko sa younger self ko, learn how to accept yourself. Ganun. Kasi, parang noon nga kasi ako ito talagang ko to kasi nga growing up hindi naman kami okay ng mga kapatid ko, ganun, lagi nila akong inaaway, lagi nila akong pinagtutulungan, so di ko man justify na aga akong nag-boyfriend, like second year, third year, high school naman may boyfriend na ako, ganun. Tapos parang dun ko hinahanap yung love na gusto kong makita. Parang ganun, parang dun ko inaano na, kailangan may boyfriend ako kasi para may love ako, ganun. Pero, ngayon, nare-realize ko na kapag ka kasi dumating yung point na tinanggap mo yung sarili mo, dun darating yung tamang tao para sa'yo. Like, it took me 27 years bago nangyari yun. And I believe na siguro, yung time na yun na binigay na ni Lord yung para sa akin kasi doon ako nag-start na yung i-accept yung mga flaws ko, ganun. Tapos, parang lagi nga sinasabi nila ate na parang si Phil talaga yung the one na binigay ni Lord kasi sobrang smooth. Parang bilis-bilis lahat ng mga pangyayari, mga ganun-ganun nga daw.
Kasi yun yung naano ko, parang yun yung na-realize ko nitong mga nagdaan na ano, ever since na parang nag-surrender, tapos ano sa Lord, yung binigay niya. Ganun. So, ikaw, as a younger self na princess, ayun, huwag ka magmadali. Tapos, learn to love and accept yourself. Kasi, may timeline talaga na ibibigay niya. Tsaka may nakalaan talaga para sa'yo. Huwag ikaw yung maghanap ng maghanap. Kasi darating at darating siya sa'yo. Yun. That's for me. Tama. How about you? May tama ako. Huwag magmamadali. Kasi ano yan, madadapa ka. Legit yun dapa. Diyos ko, nangud-ngud pa. Kasi pag minsan kaya ka nagmamadali, nahabol ka ng NBA. No? NBA. Uy. Nadapa. Hoy. Well, anyway, that's us. So, yun. Sana na natutunan kayo sa conversation namin na ito. And sana natuwa din kayo. Para sa mga kabataan na makakapakinig ng podcast na ito. Yun lang yung ako personally yun yung gusto kong ma-share sa inyo, na huwag kayong magmamadali. Though na lahat naman nangyari sa past ko is of course bumuo yun kung ano ako ngayon bilang asawa ng asawa ko. Kaya lang, though I have regrets na sana pala hindi ko na lang ginawa to, sana hindi na lang nangyari tong mga to, I believe naman din na pinahintulutan siya kasi may learning akong makukuha dun. And I believe din na nangyari yun para ihanda yung asawa ko sa mga pagsubok pa na pagdadaanan namin sa hinaharap. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, 2 years pa lang ganyan. Pero if ever na magkakaroon nga ng chance, parang yung mga desisyon ko noon is hindi ko na siya uulitin. Ganun. So, yun lang. Kayo, wag kayo magmamadali. Enjoy your youth. I-enjoy nyo yung kabataan ninyo. Kasi, minsan lang yan, hindi naman nababalik eh. 'Di ba? Tsaka siguro mas pagtuunan nyo ng pansin yung sarili nyo. Kasi nga, sabi, once you are in the best version of yourself na, dun din ibibigay ni Lord yung God's best niya para sa'yo. Ikaw, anong masasabi mo? Tama. Tama. Huwag talaga yung magmamadali. Isa sa yan, kahit naman sa ang bagay, huwag niyong mamadaliin. Mas maganda na nakikita niyo unti-unti nakikita niyo yung development, character development. Yan. Kaysa yung magmamadali kayo. Yung mga matagal, lalo na pag mga shortcut na yan. Wala. Hindi strong yung foundation niya. Pagdating nung possible din na yun, back to zero, ganun. But, hindi ko masabi naman sa mga na may ganun talaga, na may madadapa. Pero, learning yan na kailangan mo rin maging malakas ang loob para bumangon ulit. Yan. Pero, yun nga. Since ako din kasi bilang parang sa paglaki ko, hindi naman sa pero makikita ko ma-observe mo rin sa paligid mo, kaya minsan parang nakita mo na sa iba na ganito yung nangyayari, so bakit ka pa susubukan para so yan, maganda rin na kaya may panahon din na gano'n na naiiwasan magmadali kasi nakita mo na rin sa iba na nagmadali sila, gano'n yung nangyari. So, yun, parang gano'n din, based dun sa nakita ko, yun nga, rin yung ma-advise ko na talagang wag magmamadali, wag mag-shortcut kasi
malaki talaga ang tendency na madapa. At ayun, may mga iba kasi na kapag ka nadapa na is parang panghihinaan na ng loob, wala nang nakitang pag-asa. Pero ayun, wag nyo lang din sarilihin yung mga pinagdadaanan nyo. Yung mga malapit sa buhay, hindi naman kailangan na kamag-anak, kapamilya. Siyempre may kahit pa paano may kaibigan ka na close mo talaga. Yun, na mahanap ka na din ng talagang small circle mo na mag-help sa'yo. And then siyempre hindi man tayo papabayaan din ni Lord na sa mga ganyan mga pagsubok, mga ganyan. Kaya ayun lang, be strong and courageous. Yeah. Ayan. Okay lang madapa. Pero kapag alam mo nang may nakita ka ng mga ganyan sa before, syempre dapat ka na rin. Iwasan mo na lang din. Kaya prevention is better than cure. Yan. Ang mga ganyan yung mga mga quotations sa buhay. Yun lang. Yan. Dito na namin tatapusin ang ating episode tonight. Sana may natutunan kayo. And see you on our next one. Bye!